taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod na kalinaw, tinuod na hustisya ug tinuod na kalipay? Ikaw magasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa Pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ining nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad. Pinanggan ako mga kaiksunan malipano sa pagpagkiguban kaninyong tanan karoning lang yung tuno sabing atong tulumanon tingog sa paglaom. Kumusta ka ninyo sa Tibuok Kapuputan sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybay ning atong broadcast dinhi sa radio. Malipayong pagpaminaw sa itong mga kapamilyag kaiksunan kay galaan sa Luzon o sa Tibuok Kalibutan nga nagabang via internet sa live streaming sa www.lcm-philippines.org o gimanusab sa Facebook page sa The Loud Cry Ministries o sa Tingog sa Paglaom o sa LCMBN Studio YouTube channel o sa Life Changing Moment TV o sa LCM Media. Salamat kay kaninyong tanan sa pagpaminaw sa pinagi sa LCM app. Malipayong pagpaminaw usab sa itong mga kapamilyang kaigsunan dinhi sa Kabisayan sa Tibuok Kapuputan kay silahan sa Rehiyon 7 kamanong paminaw pinagi sa DYRB Cebu, Radyo Pilipino, dagunang dial sa inyong mga radio. Northern, Southern Cebu, Central Cebu, Bohol, Leyte, Negros, Siquijor, malipayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ang Ginoo magapanalangin, ang Diyos magauban kanunay sa matag usa kaninyo. Sa ato po mga kapamilyag kaigsunan usab dinhi sa Mindanao, kamo nagpaminaw pinagi sa 5 ka mga radio stations sa LCM FM like 107.1 LCM FM Agusan, 99.3 LCM FM Davao del Norte, 95.9 LCM FM Davao del Sur, 91.7 LCM FM Bukidnon o 103.29 LCM FM Pagadian City. Salamat kaninyong tanan, kapamilyag kaigsunan kagalaan sa walay undang ninyo nga pagsubaybay, pagsuporta ning atong programa dinhi sa kahanginan. Sa ato usab nga mga kapamilyag kaigsunan sa walay undang usab nga pagampo ninyo, mga prayer partners, thank you so much kaninyong tanan. O imong usab sa atong tanan usab nga mga naga-donate, naga-sponsor, naga-support ning ato ang programa financially. Salamat kay kanyo. Kung wala pa mo gabita sa Ginoo, hayan kini ato ang programa, dili na pud ta madunggan dinhi sa kahanginan. Salamat mga donors, mga sponsors o mga supporters sa ato ang tulong. Ikaw naga-suporta kay ikaw tinuod nga kapamilya. Okay, padayon ta mga pinangga ko mga kaigsunan sa itong pagadugukan ini karon. Apan sa dili pa gusto lang ako ipabalo kaninyo nga karong Sabado. Kauban ko ninyo dinhi sa Datagan Seventh-day Adventist Church. Usa kini ka special Sabbath fellowship, monthly fellowship. So gidapit na ko na ito mga kapamilyag kaigsunan kay galaan sa pagpadayon sa pagtambong karong Sabado. Sabado mga igala pizza sa pizza karong Sabado. Mga pinangga ko magigsunan 21, okay. Dinhi nagkanayon sa pizza 20 man ta karon. So
22. Yes. Okay, so magkita tayo ninyo mahigala karong Sabado. Pizza 22 mga pinangga kong kaigsunan. Okay, so thank you so much mga pinangga na ko mga kapamilya kaigsunan kagilaan sa walay unda ninyong pagsubaybay sa itong broadcast din sa kangina na Ginoo. Magapanalangin kaninyong tanan, ang Diyos magauban kanunay o maghatag dugang kaligon o kadasig sa tanan na itong mga kapamilya kaigsunan kagilaan sa walay undang nagsubaybay sa itong broadcast din sa radio. So usbon ko, see you here in Datagan karong Sabado. Petsa 22 mga higala. Unya magtapok ta rin kay pagkahuman sa broadcast, human sa tong program pagkahapon mo larga ra pod dayon pabalik diri sa Davao tungod sa to ang ministerial class mga higala or theological class nga gi sugdan nato din gi offer din sa Davao mga kaigsunan. So I hope mo dahotay ni nga programa ubas tabang sa Ginoo no, ubang sa mga panalangin sa Ginoo kay siyempre ang mga estudyante, mga elders, mga church officers o niya ang uban na nang inabuhi pa. I hope mo dahotay ang tanan. We are praying for you mga pinangga kong mga estudyante ni ini nga klase mga higala. So usbon ko solito na to panag-uban din sa Datagan mabot mig kadlawon sa Sabado pagka mga alas 4 sa hapon, alas 5, alas 6 mo hawa ra pod mi dayon gikan sa Datagan balik po dayon diri sa Davao. Kaya pagka alas 7 sa buntag sa Domingo magklase na pod whole day. Okay, nana ka busy ang mga katawhan sa Ginoo sa lahing mga adlaw mga higalag kaigsunan. So now sa pagsugod atong dapito na badaang espiritu sa pagpakiguban kanato ang presensya sa Dios nga atong sangpiton pinagi-Hesus sa kapagampo magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang mga nagpaminaw. Hinaut Dios ikaw magabendisyon sa mga katawhan nga nagasuporta nini nga programa silang panginabuhi panrabaw tanan panglawas ikaw magaayo kanila ug magahatag sumala sila mga panginanglan sobra pa para makatabang sila sa imong buhat. Padalangin niyo sa bata ng mga listeners nga ang kaalam nga ito nibubo kanila may panglawas sa bagahayo sila mga balatian o sila mga panginabuhi o sila mga kada adlaw nga panginahanglan ikaw magapanalangin kanila. Imo no sa buntata ng mga kawani ng istasyon nga dina-play kini nga broadcast, mga volunteers tanan, mga nagdumala sa matag radio stations o sa The Loud Cry Ministries o sa kinatibuk ang buhat sa naong sa yuta nga gidumala sa the General Conference of the Seventh Adventist Church. Amahan pa sa luwa kami sa mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo. Kining tanan na magitugian kanimo gilawman nga madawat. Pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangganak ko mga kapamilag kaigsunan, padayon ta sa itong pagadugukan diri karon sa ato ang suheto nga hatagan og pagtagad o sa gusto na ako mga higalag kaigsunan basahon kining official statement sa Southern Luzon Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist. Okay? Official statement on unity and hope amidst the pre-trial proceedings of the former President of the Republic of the Philippines. Dilingon nga nang hilabota sa dagan's politika mga higala, pero official statement kini siya sa Southern Luzon Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist. Ako na po ning i-share kaninyo. Hinaot nga magiyahan ang tanang mga kaigsuunang Adventista may tungod niini. Although katong mga bright nga mga Adventista di masaminaw sa akong tulumanon, may na lang in taon katong mga parehas nako nga mga low profile nga mga 70 Adventist makadungog ani nga broadcast o mahatagan nila sa pagtagad makahimotag mga desisyon nga ikaayo para sa tong iglesia o sa atong komunidad may tungod sa political chaos nga nagpadayon karong panahon na. O subon ko official statement sa Southern Luzon Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist Church matod pa. The Southern Luzon Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist Church acknowledges the ongoing judicial proceedings involving the former President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. We recognize the diverse opinions among Filipinos on this matter and urge our members to exercise restraint in engaging in divisive
discussions, especially on social media. As followers of Christ, we are called to be peacemakers according to Matthew 5:9, showing respect and understanding instead of fostering divisions. Sa Bisaya pa, ang Southern Luzon Philippine Union Mission sa Seventh-day Adventist Church nagaila sa nagpadayon nga paghiring sa hukmanan, proseso sa paghiring sa hukmanan kalambigitan sa kanhi presidente sa Pilipinas Rodrigo Roa Duterte. Atong giila ang nagkalanglaing mga opinyon taliwala sa mga Pilipino mahitungod niini o kami magahangyo sa atong mga miyembro sa pagbaton sa paglikay sa pagpakiglambigit o pag-apil-apil sa nagkabulag-bulag ng mga discussions labi na gyud dinhi sa social media. Isip mga sumusunod ni Kristo, kita ginatawag nga mga peacemakers, mga malinawon nga mga tao, sumala pa sa Matthew 5:9, bulahan ang mga malinawon. Nagapakita kita respeto o pagpanabot kaysa magpadayon kita nga moapil sa panagbulag-bulag bahin-bahin sa Pilipinas. Beyond this legal case, our nation faces urgent challenges: unemployment, rising cost of living, calamity, recovery, crime, and economic instability. These issues impact all Filipinos. Regardless of political views, as Adventists, we must focus on being part of the solution by offering compassion, service, and prayers for our country. Let us commit to acts of kindness and support that uplift those in need, demonstrating Christian love in action. Matod pa, at likod ni ining mga legal nga kaso nga giatubang sa tong nasod karon o sa kini ka hinanali nga hagit nga posibleng moapekto sa mga Pilipino nga mahimong wala na mga trabaho, mapiktuhan ang pagtaas sa mga presyo sa mga palaliton o pag-recover sa kalamidad nga nagian sa Pilipinas, krimen o economic walay kasiguruhan nga ekonomiya. Kini nga isyu mga higalan nagtayog kini sa tanang mga Pilipino, maun sa may mong relihiyon, maun sa may mong political views, pero isip usa ka Adventista kinahanglan mag-focus nga isip kabahin sa solusyon nga pinaagi paghalad og kaluoy gugma nga serbisyo og pag-ampo para sa toang nasod. Dili kay mo apel ta og panag-komentaryo sa social media aron mapadayon ang panagbahin-bahin sa Pilipinas. Atong ikomitar matud pa ang atong mga buhat sa kaluoy o ang atong suporta sa pagpadako sa panginahanglan pagdemonstrar sa gugma ni Kristo ngadto sa mga tao sa atong palibot. Nagpadayon mga pinangga ko mga kaigsunan. Okay? Uncertainty or amidst uncertainty, taliwala, asa naman ta ito dapit? Okay? Amid uncertainty, we find assurance in God's ultimate justice and the hope of His perfect kingdom. The Bible reminds us, for the grace of God has appeared that other salvation to all people, that offers salvation to all people, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Titus 2:11-13. Though human justice may falter, we trust in God's righteous judgments and the restoration of all things in His perfect time. Revelation 21:4. Taliwala sa walay kasiguruhan sa atong kapanahonan karon matod pa. Atong pangitaon ang kasiguruhan diha sa ultimatong hustisya sa atong Dios
o ang paglaom sa hingpit nga gingharian. Ang balaang kasulatan nagpahinumdom kanato nga pinaagi sa grasya sa Dios nga iyang ipadayag o iyang ihatag ang kaluwasan alang sa tanang katawan. Samtang kita magapaabot sa paglaom, sa bulahang paglaom sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios o manluluwas nga mao si Jesucristo. Tito 2:11-13. Pinaagi sa although matod pa ang tawhanong hustisya mahimong mabarag or mapakyas apan kita nagasalig sa kinatibuk-ang pagkamatarong nga paghukom ug hustisya nga ipabarog unya sa atong Dios sa dili madugay sa saktong panahon sumala sa Revelation 21 verse 4. We appeal to every Adventist to be channel of peace. Atong giapilar gihangyo ang tanang mga Adventista nga mayong agianan sa kalinaw, faith, pagtuo, hope, paglaom. Let us use our words and action to build bridges rather than barriers. Atong gamiton ang atong mga pulong o ang atong mga lihok sa pag tukod o mga tulay kaysa magtukod tag mga ulang o panagbahin-bahin. Let us choose prayer over debate. Atong pilion ang pagampo kaysa magdebate tani. And compassion over conflict. Pilion nato ang kaluoy kaysa magkabangi. Instead of engaging in political strife, imbis mahimo tang kabahin, moapil ta sa kaguliyang sa politika, let us be a light in our communities. Magpabilin tang kahayag sa atong komunidad, pointing others to the true hope found in Jesus. Atong i-comfort ang mga tao atong silang tudluan sa paglaom o kahayag diha kang Jesus Christ. Mga pinanggan ako mga higala, salamat ini no sa nag-share mga higala. Ako lang pong gidalit diha kaninyo para mahimong kabahin sa atong guidance or guidelines sa kinatibuk-ang kaigsuonan sa Adventista del Séptimo Día sa abroad man o dinhi sa Pilipinas. Padayon ta mga pinangga ko mga kaigsuonan sa atong paghuluhisgot dinhi karon. Ang uban kanato nag-uol nag-uol nga kuno ma-impeach ang Vice President si Inday Sara, unya politicalized arrest si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nag-uol. Although dili tanang Adventista nag-uol, dili po tanang Adventista nalipay, pero ang kantong mga pabor sa mga Duterte nga mga Adventista bukal kayo. Ang mga Adventist po nga dili pabor naghilom-hilom lang. Higalag mga pinangga ko mga kaigsuonan, gusto manggod sa mga kaigsuonan kasagaran nga ang mupuli human kang atong incumbent President Marcos Jr. karon sa 2028 mao si Inday Sara. Dako kayong paglaom pod sa mga uban natong mga kaigsuonan nga ang mupuli mubalik ang mga Duterte sa Pilipinas nga pagdumala niini. Napoy uban po mga kaigsuonan nga dili po sila gusto nga makabalik ang mga Duterte, gusto po nila nga magpadayon ang mga Marcoses. Muna'y nagsugod ang bangi mga higala, diya magsugod ang conflict. Nanay mga video sa social media, nga musinggit kag BBM, kulatahon ka, bunalan ka, that is teaching hatred. Nagtudlo og hatred mga higala sa publiko, unya gi-share pod na sa ubang mga kaigsuonang Adventista.
Gina-share na ako daghang kong nakita ana. Dili unta ta mag-share ana mga kaigsunan kay we don't teach hatred on public o bisan pa sa private sa atong panimalay. We always show love, compassion instead of hatred ngadto sa mga tao. Diha man ko na nagsugod anang magtan-aw tag boxing. Wa gyud na nato na maundang ba, although si Ellen White nagtambag nato nga di ta mo tan-aw boxing. Kaya diha man gud sa boxing dunay pride of dominance. Hangtod ni abot ang panahon mga higala nga nitubo ni develop ang pride of dominance sa atong kasing-kasing. Nga kana bang ini kalupig sa atong kalaban sa boxing, kana sige kana o ang ato pong gisuportaran sa boxing alanganin mga suko punta. Diya nagsugod mga higala ang pride of dominance in which dili na makitaan unta sa mga katawhan sa Dios. Sa dina nga ang pride of dominance pabor sa mga Duterte, lipay kayo ta. Pero sa dihang atong pride of dominance, medyo murag na persecuted. Munang daghang tag-hatred mga higala nga atong gipakita. So ang problem din ha mga higala, kining pride of dominance. Dili angayan sa mga katawhan sa Ginoo. Bisan sa atong local churches. Pag di na mapili nga tigulang sa iglesia, moatong simba lang local church. Kaya nga naman, naigo ang iyahang pride of dominance. Ang nagpili pong bagong tigulang sa iglesia, di po suportaran ang programa sa kanhiaing tigulang sa iglesia kaya maghimo po siya iyang bago sa to pa iyang gipairal ang iyang pride of dominance. I hope dili unta na makita sa mga katawhan sa Ginoo. Now na nangutana kanako diri kinsa man kunoy magbuot ang amo dinhi mauman ang pagplastar kang Inday Sara isip presidente sa tuig 2028. Kinsa may magbuot? Di kaming katawhan may magbuot. Mali ka din ha igsoon. Kaya sumala pa sa Daniel 2:21, ang Dios nagdeklarar pinagi kang Daniel nga matod pa, og iyang ginailis-ilisan ang mga panahon og mga katuigan, iyang ginapapha ang mga hari og gipahaluna ang mga hari, siya ang naghatag kaalam sa mga manggialamon og nagkahibalo kanila nga may pagsabot. So kinsay nagapatindog og hari? Ang Dios. Kinsay nagapapha og hari? Ang Dios. Wala tay labot. Ang uban moingon nga gamiton man mi sa Dios, sigurado kang gigamit ka sa Dios? Sa imo sidultihan, sa imuhang pag-post og mga fake news diha sa social media, gigamit ka sa Dios? Sa imong mga hatred furious comments manghinga nagog tagbangag sa kuan dayo bangag bungbong gipailag kaso kay nganong gingalag bangag ang bungbong wa mapriso kay tinud-anay magyuday nga bangag ilahang bungbong pobre man in town kayo ang ilahang bungbong naay bangag. Manghinga na tagdili mao sa ato ang gobyerno karon that in fact subala sa Revelation sa Romans 13 verses 1 to 3, we have to honor and respect the government. Kaya nga naman, ang Diyos may nagpatindog kanila. Panahon ni Presidente Duterte, kitang tanan. Suporta sa government. Suporta sa government mga kaigsunan. Ang uban tingali ka na to, supak sa war on drugs, tukhang mga higala. Hilom-hilom lang, kaya nga naman, we are honoring the government. Wala tayo say, wala tanan. Nagsuporta ta sa gobyerno according to the counsel of God through St. Paul. Romans 13. Nga tahuron ang gobyerno. Sa dihang nagipulihan mga higala, naghimo man to sila unity, but pasabot para ipadayon
ang programa sa previous administration ngadto sa bag-ong administration. Karon kay nabuak man ilang unity, kinsa man po'y nagbuot niya na? Kinsa may nagbuot niya na nga mabuak ang unity? So, ganong gitugutan man po na sa Dios. Unya ang pasanginlan nila, si Bongbong Marcos mga higala may ilang pasanginlan. In which doon na po punto nga posibleng siya, pero para nako mga kaigsunan, ang Dios may nagbuot niya ng tanan. Ang atong kalibutan, although gi-hijack ni Satanas mga higala, pero gatuo ko, sumala sa Biblia, nga tanan nagakitabo sa panggoberno, ilis-ilis o kinsay magdumala sa kadanasod mga higala, sumala sa Daniel 2:21, si Kristo ang nagbuot nining tanan. Doon ay tama man itong gi-recite nga versikulo ni former President Duterte during the time of the arrest. Iyang gi-recite mga higala ang context sa Ecclesiastes 3 na doon ay panahon sa pagpugas, na ay panahon sa pag-ani, na ay panahon sa pagkalipay, na ay panahon sa paghilak. So tama itong iyahang i-recite mga higala. Ang Diyos may nagbuot sa tanan. Nakalatid na tanan sa kabubuton sa Diyos. So ang Diyos may nagbuot o kinsay bagong magdumala sa gingharian or dili. Sa panahon nila ni Daniel kaniadto, kabubuton sa Diyos nga maghari ang Babylonia. Kabubuton sa Diyos nga maghari ang Babylonia. Sa dihang wa na por ganahi ang Diyos sa Babylonia, gipuli niya ang Medo-Persia. Kabubuton niya nga maghari ang Medo-Persia. Sa dihang wa na por ganahi ang Diyos sa Medo-Persia, gipuli na pod ang Grisya. Mga higalag kaigsunan, sa ilang panahon kanito, walay eleksyon. Walay kampanya sa eleksyon kaniadto. Kaya nga naman, walay freedom. Ang ilang kaniadto, mga higala, ang change of government kaniadto was in form of war. Pinagi sa gubat. Ang ilang gubat kaniadto, muna itong eleksyon karon dere. Ilaha kanito, pinatyanay ang ilang gubat para makalingkod ang ilang gusto nga hari. Sa ato karon, eleksyon lang, walay pinatyanay. Sulat lang, walay away. Mao nang ato karon diri malinaw nang ato ang pamaagi. Pero ambot na mangyapoy pinatyanay, wa pagani magcast og ballots gani, wa pagani magcast og ballots sa mga higala. Nag-strike og ballots na ang mga tao, bulitas nilang gigamit. Naguna ang paglabay og mga bulitas kaysa pagcast og mga baluta mga higala panahon sa eleksyon. So sa panahon nila ni Daniel kaniadto, sa dihang dunay proseso sa pag-change of government mga kaigsunan, unsay participation sa mga katawhan sa Dios. The process was in form of war. Niapil magpakigubat ang mga katawhan sa Dios niadtong tungura para makapuli paglingkod ang Medo-Persia. Sa dihang giilisdan sa Ginoo ang Medo-Persia ngadto sa Grisya, nagkig-away ba ang mga katawhan sa Dios para makadaog ang Grecian Kingdom? Wala. Mga kaigsunan, dapat ang Seventh-day Adventist Church, if we claim to be God's people, we need to be neutral. Wala tay dili ta magpakita sa tuang political views, sa tuang political party of interest. Wala ta niana mga pinangga kong mga kaigsunan. Suma nagpadayon sa bersikulo 41 sa kapitulo 2 sa Daniel. Og sanglit imong nakita ang mga tiil og mga tudlo sa tiil nga may bahin nga yutang kolonon sa magkukulon og may bahin nga puthaw kini nahimo nga gingharian nga magkabahin-bahin. Apan anaa ni ana ang kalig-on sa puthaw, sanglit sa imong nakita ang puthaw gisakot sa yanang sa yutang kolonon. 42 og ingon nga
ang usa ka bahin sa mga tudlo sa tiil Putawman ug ang usa ka bahin mayutang kolonon, mao nga sa gingharian malig-on ang usa ka bahin o gabok ang laing bahin. Og sanglit imong nakita nga ang putaw gisaktan sa yanang sa yutang kolonon, sila musagol sa ilang kaugalingon apan sa uban sa kaliwatan sa katawhan, apan sila dili na magkatapot sa usa ug usa sama sa putaw nga dili musagol sa yutang kolonon. Sa una sa batan-on pa ko na nag-apil-apil pa kong politika mga higala, panahon sa Rehimentong Marcos Senior. Sa aktibo pa ko naglihok-lihok sa pagpakikuno. Siyempre mga batanon sa may mga kuan Adventista gukos una pero wala ko kay baluana nga mag-neutral data. So nahitabo mga kaigsuonan, doon natoy koalisyon pa naghiusa, in English pa gibidisaya na, kay para malumpag ang Rehimentong Marcos Senior kaniadto. Koalisyon pa naghiusa. Natuloy ba? Epektibo ba ang panaghiusa kaniadto? Wala. Walay panaghiusang naitabo. Panahon sa Marcos and Duterte tandem, atong milabay lang yun ng eleksyon, doon ay panaghiusa para ma-unite ang Luzon ug ang Mindanao. Ma-unite ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Nagtandem ang duha ka mga giant politicians. Batok sa usa ka yanong politician mga higala. Nganong nag-unite ang duha ka mga dagkong politicians, ang mga dagkong grandmaster of politics. Nag-unite sa tibuok Pilipinas mga kaigsuonan. Batok sa simple nga politician. Ang problema, nadayon ba ang ilahang unity team? Nabuak mga kaigsuonan, nga naman biblical na biblical na dili na sila magkahiusa nya karon sigig-singgit og maghiusa tang Mindanao, maghiusa tang Visayas, batok sa Luzon, di gihapon na mahitabong panaghiusa. When it comes to politics, walay panaghiusa. Pangutana ng mga politicians. Ang mga politiko pangutana, ang imong higala karon di kaaway nimo ugma. Ang imong kaaway karon higala nimo ugma. No permanent friendship. Ang politika mga higala. So magot sa presidente pa si former President Rodrigo Roa Duterte, daghan kisag friends. Daghan kisag mga friends sa politika mga higala. Karon sa dihang nga gidakop na detain na dito sa pag-pronounce anang Hague dito na sa Netherlands. Tanawa kinsa na lay friends nga imong makita niya. Duha tulo na lang kabuok imong makita nga mga friends niya. Asa naman itong uban pertindaghana? Asa naman dito? Sa to pa no permanent friends. Karon pod daghang kay friends si Bongbong Marcos Jr. Ini kahawa na pod anas katungdanan. Lahi na po na iyang mga friends. Kana iyang mga friends karon mamalihin na po na kinsa na pod. Sumagod kani adto dilansad sa kandidatura under sa partido ni Presidente Duterte karon na po sa dilansad na pod sa pikas na po nga partido pastilan. No permanent friendship ang kalibutan mga higala when it comes to politics. That is biblical. That is biblical. Parentag basa versikulo 44. Og sa mga adlaw ni anang mga haria, ang Dios sa langit magatukod sa usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. Bay payder na lang mo. Mangita og partido nga sigurado, diri na lang mo ani nga partido. Kining partido ni Hesukristo mga higala nga matud pa niya ni anang adlaw ni anang mga haria, ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili na gayud malumpag, ni ang gahom ni ana mahibilin sa laing mga katawhan, apan kini magadugmok og magaut-ut niining tanan nga mga gingharian og kini mulungtad hangtod sa walay katapusan. Amen. Pagkanindot ini nga partido mga higala. Ang uban moingon asa magid ka nga partido pabor pastor.
Di ako pabor ini nga partido nga magtukod og gingharian nga walay pagkalumpag manghigala nga mula hutay hangtod sa walay katapusan. Na ako ani nga partido. Sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato og nga kini nagadugmok sa puthaw sa tumbaga sa yutang kolonon sa salapi ug sa bulawan ang dakong Diyos managapahibalo sa hari sa mga butang mahitabo sa kalahiang mga adlaw ug ang damgo matuod ug ang kahulugan niana dili kaduha-duhaan. Higalag ba pinangga kung kigsunan matuman gyud nga dunay bato nga isapsap gikan sa bukid gisapsap og walay kamot nga mura hapak sa mga gingharian nga ang gingharian nga bakal mga higala. Niining kalahiang mga adlaw ang pangutana din karon asa ka mosalig. Do you put your trust on the iron that represent the strength of the political parties sa atong panahon karon? Tanawan ninyo kinsay strong nga partido mga tao dito. Primero to mulaban sila ani mulaban pagtanaw nila nga murag oy dihado man balintas pikas. So ang mga tao dito sa iron mulaban. Pero ang pangutana, ingon si sa propetang Daniel, doon ay rock nga may mubunal ini nga mga iron-like political parties. Kaning mga bakal nga mga partido. Bakal na meaning to say ligon. Mabitang nga iron fist kaya to, sa to pagkamay nga bakal ligon mga kaigsunan. Bisag unsa ka kamay nga bakal, bisag unsa ka bakal nga gingharian kana. Bungkagon kana sa rock nga mao si Jesus Christ. O kini nga propesiya mga higala tinuod ni dili ni siya mahimong bakak, di ni kaduha-duhaan. That's why ang panawagan sa Biblia karong panahona, Jeremias 17:5, Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in a man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. Tinunglo ka sa Dios katong mga tao nga mosalig og tao. Kansang mga tao ilang pagsalig gibutang nila sa tao o gibutang sa unod ang ilang mga pagsalig o ang ilang kasing-kasing mitalikod gikan sa Dios. Sa to pa, tungod anang tawhana nga inyong gisuportaran. Tungod anang tawhana nga politikali mo inyong gisuportaran. Tungod yan ang tawhana nga politikali nga mao inyong gidipinsahan, nga mao inyong gipaluyuhan, kay diha mo nisalig kaniya. Diha inyong gugma kaniya. Nitalikod mo sa Dios. Pero yung talikura. Pero yung talikura, na ay dialogue ako nabasa sa public. Day, straight PDP laban taday. Iyan po tong isa. Loyal man gyud ko sa PDP laban, day, pero di ka nang usa ka kandidato din ha sa senador. Di lang ko maapila na kay gamahanan man na. Dili na ko maswalo sa ko ang tiyan. Kay blasphemous man na siya, nag-angkon man na siya nga anak sa Dios. Di lang ko maapil na niya butar, straight ko tanan except anak niya. Ingon po dentong isa, day kalimtin lang sa ng pagka-adventista ni mo day. Magsulid lang yung tag PDP day kay para dunay mo proteksyon ni Inday Sara dito sa Senado sa panahon sa impeachment. Laliman ka, kalimti lang sana day imuhang pagka-adventista. Butari lang sana ng tao nga niangkon nga anak sa Dios kay para madugang sa butos nga mo proteher sa pag-impeachment trials ni Inday Sara. Pastilan mga kaigsunan. I'm not against that Duterte. I am against sa pag-ingon nga kalimti lang sa nang imong pagka-adventista. Butari lang sa ning. Ya pareha sila adventista ka istorya kay kaila ko nila. Sa public pag yun nag-istorya, perting nakaingon ko grabe. Kung ilingig ba? So, mga kaigsunan, atong likayan ang pagbutang o pagsalig sa tao. Si Ellen White sa daghan niyang mga pamahayag, matod pa niya,
Dili na to suportaran ka ng tao sa politika nga nag-awhag og balaod against temperance. Ako kasabot ko nganong kadaghanan sa mga Adventista. Ganahan mo suporta ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nganong kadaghanan sa mga kaigsunan mo suporta tungod siyang kampanya against droga o against kining smoking. Kabalo ka na. Bisan ako, pabor ko ni anak mga kaigsunan. Ganahan kay ko ni anak. Bawal ang droga, bawal ang panabako, ang sigarilyo. So nindot ka na sa tanan mga kaigsunan. So gipadako ang temperance. Pero kana lang, kailan ako tiwason ang sumpay. Ganun na kayong ko pero my point is this. Nag-ingon si Sister White, katupong mga tao nga mga intemperate, ako na basahon sunod semana. Katupong mga taong intemperate, di po nato na sila suportaran. Kailahi-lahi manggug addiction ang tao. Ha? Pamatyo ninyo ang mga kining nga adik ani. Ang adik ani unsa man pod? Lain-lain mag-addiction ang tao. Buti pa sabot dili kay temperate ka sa ka parte, intemperate ka sa pikas parte. Manay, do not look at temperance on one side only. Tanawa ninyo ang temperance in all angles. Sa tanang angle sa mga kaigsunan. Temperate ka sa droga, temperate ka sa shabu, temperate ka sa sigarilyo, temperate ka sa alak, temperate ka sa kape, temperate ka sa babay, sa moral standard, temperate ka sa imong kalagot, temperate ka sa imong passion, temperate ka sa tanan mga kaigsunan. That is what is temperance of the Seventh-day Adventist view. Muna'y panglantaw sa Seventh-day Adventist, what is temperance? Kabo kusog karon dili na lang mo reklamo kay ingnon dayo ay bangag man kuno siya, adik man kuno siya, mo nang ingon ana na siya. So dili na lang mo reklamo kay hadlo po dito inog adik. Abi ninyo na yung mga tao kaniadto nga mga intemperate pero mga sikat gina-idol sa mga tao sa tibuok kalibutan. Singer mga higsoon, intemperate person. Sayang pagka-intemperate, di na siya wilag Diyos. Si John Lennon, mga higala, usa ka singer. A few years ago, during an interview with an American magazine, he said, Christianity will end. It will disappear. I don't have to argue. I'm sure Jesus was all right, but his subjects were too simple, and we are better known today than he is. Grabe ka-intemperate mga kaigsunan. Matod pa niya, kining Christianity matapos rani, mawala rani. Di ko makiglalay sana kay sigurado ko si Kristo tama man siya. Pero ang iyang pamaagi simple kayo. Sikat pa ko kay niya. Laliman ka niya na very intemperate. Gipadako niyang kaugalingon kaysa kan Jesus Christ. You know what happened with John Lennon? After saying that the Beatles are more famous than Jesus Christ, he was shot and died. You see? Nya gisuportaran tos daghang tawo sa tibuok kalibutan. Napailain mga presidente sa Brazil, si Tancredo Neves. During the presidential campaign, he said that if he receives 500 votes from his party, not even God could remove him from the presidency. Isa botaran makakuha lang kung bisag 500,000 lang nga botos gikan sa kong partido, bisan ang Dios dili makatagak kanako sa pagka-presidente. Sure, he got the votes. Nakakuha siya botos nga 500,000 may gala, but he got sick the day before he became the president, then he died. Oh. Na mga taong mga intemperate mga kaigsunan nga di na motuog Dios. Unsa ni tabo? Ni-intervene ang Ginoo. Dunay usa ka composer, singer, Brazilian bisexual poet.
Kini iyang pangalan si Canicio Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. While smoking his cigarette, he spilled some smoke in the air and said, "God is for you, not for me." Ang Dios para nimo. Pag-ari yung cigarette, yan giburutan ang aso. God is for you. Kung saan itabo, he died at the age of 32 from lung cancer in a horrible way. Namatay sa mga higala sa lung cancer. Niyana, kay nga naman, wala na siya. Iyang yagaan ng Diyos. Nga ang Diyos para lang sa aso. Okay? Next. Napailain na rin. Kadtong builder sa Titanic, tag-iya sa Titanic, mga higala, itong engineer sa Titanic. After the Titanic was built, a reporter asked, "How sure you are that the Titanic will be?" An ironic tone, he said, "Not even God can sink the Titanic ship." Pangutana siya sa kakasiguro nga, okay yun yung Titanic boat nimo. O sa tubag niya, bisan ang Dios dili makasink, dili makapatundag sa barko. Kamunta na nasayo doon siya nitabo sa Titanic ng higala. Mulabaw na ganito sa Ginoo, munagingon do not trust a man. Course is the man who trusts a man. Mulabaw na ganito sa Ginoo, bisan pagkinsa ka pa, ang Ginoo mo intervene mo. Si Marilyn Monroe, usa ka actress. She was visited by Billy Graham during one of his shows. The man of God told him that the Spirit of God had sent him to preach His word. When she heard what the preacher was going to say, she said, "I don't need your God. I don't need your Jesus Christ." A week later, she was found dead in her apartment. Di ko, batul pa ni Marilyn Monroe, dili ko interesado anang imuhang kanang Dios. Imuhar na unsay nitabo, nahimo hinuon siyang namatay siya dito sa iyahang apartment, mga kaigsuonan. So pamalandungan nato nagmaayo, mga kaigsuonan. Si Bon Scott Singer, former singer of AC/DC, in one of his songs from 1979, he sang, "Don't stop, I'll go down to the end on the freeway to hell." Siyang awit, mga kaigsuonan, sikat kayo to. Gipakpakan to sa mga tao, gisuportaran to sa mga tao. Ang iyang awit, ayaw mo undang, muadto ko sa katapusan, muadto ko sa imperno. Gipakpakan sa mga tao, mga kaigsuonan. Kung saan itabo dito February 19, 1980, mga higala, si Bon Scott was found dead, suffocated by his own vomiting. Inanak kang ilngig kung ang Dios na mo intervene, mga kaigsuonan. Kining mga tao nga mga popular kayo sa tibok kalibutan, nga mismo ang Dios nganlan na nilag bisag unsa na lang, kaya ilang pamati labaw pa sila sa Dios. O niyang uban mingon, joke raman na, uy, joke raman na. Sa to pa hasta mo mulaban mo nga joke. Usa man to gihimo ni Bon Scott, di dayto joke. Usa man gihimo ni Marilyn Monroe, di dayto joke. Gihapon, mga kaigsuonan. Gipakpakan sa mga tao. Usa may gihimo sa engineer sa Titanic, di dayto joke. Gihapon to nga matud pa niya, even God cannot sink it. Bisan pa ang Dios dili makapa lunod sa Titanic. Usa man tong gihimo ni Rio de Janeiro, di dayto joke. Mga joke man to, mga kaigsuonan. Kato ka John Lennon, unsa man puti gisulti nga matud pa niya nga masikat pa siya kaysa kan Jesus Christ, di dayto joke man to gihapon. Pero ang Ginoo nag-intervene. Asa man ang mga tawhana ron, they are all dead. Kana mga tawhana karon, mga kaigsuonan, mga patay na sila karon. So tama ang gingon sa Biblia, do not trust a man, because the curseth is the man who trust a man. Tinunglo ang tao nga nagsalig og tao. Magsalig ka og tao, tinunglo ka, mga pinangga kung mga kaigsuonan. Ayaw mo pagsalig og tao. Instead, matud pa,
ni Malamon Solomon sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Sa tanang mga butang, mga higala, ilhan ninyo ang Dios, saligin ninyo ang Dios. Ayaw pagpadako sa imong kasing-kasing, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong sa labutan. Sa tanan imong mga dalan, ilha ang Dios. O giyahan kaniya sa imuhang mga dalan. Ayaw pagpadako sobra pa sa Dios. Ayaw. Og napoy taong nagpadako sobra pa sa Dios, ayaw na ninyong suportare. Ayaw mo pagpakamatay og sinuportahan ton mo apid na lang mo post og mga fake news para lang yun anang usa ka tawo nga nagpadako siyang kagulingon sobra pa sa Dios. Yan na pa isa ka kandidato nga senador nga inyong suportaran, butaran ninyo nga nagpadako po siyang kagulingon sobra pa sa Dios. Kalimang ka siya na'y magunit sa kalibutan, palinugon ba niyang dili? Pastilan. I own the world, batod pa niya. Grabing padako na isang kagulingon. Asa naman na ron? Nang tawhana na. Religious leader, mga higala. Asa naman na karon? Nga nag-angkon, nga nitupong sa Dios. Nga mo ni tagiyas, angkon, nga tagiyas tibok kalibutan. Asa naman na siya karon? Iyapin na itong lista dere. Iyapin na to sa lista nila John Lennon, nila ni Haniero, nila ni Marilyn Monroe. Iyapin na to silang lista dere. Kana mga taong hilabihan ka nagkapadako silang kaugalingon. Sobra pa kadako sa Dios. Asa naman ang mga tawhana karon, mga kaigsunan. Brethren, manigingon nga hinuktokin na ninyo pag-ayo, pamalandungan na to nagmaayo. We are Seventh-day Adventist. We are God's people. We are to promote peace. We are to promote unity. We are to promote the Bible and the Bible alone. O kung sa standard sa Biblia man ito ipadako, labaw sa tanan nga ito ipadako ang himaya sa Dios, si Kristo ito ipadako sa mga tao, mga higala. Ang moral standard mo itong ipadako. Temperance and moral standard mo itong ipadako sa tibuok kalibutan. Kay si Kristo, maoy kinabuhi ni Kristo nga nagbaton sa moralidad o sa temperance sa iyang kinatibuk ang pagkabatarong. Kaigsunan, salamat kayo. Salamat kayo ninyo anatay oras. Salamat kayo sa itong mga sponsors, mga donors. Kay kinitong programa, di yun ni mabuhig, wala ka. No, ikaw nga nagpaluyo. Katong gusto mag-react, mag-send diri mga reactions, mag-send diri og mga questions, padayon mong mag-text mga higala sa 0917-115-7459. No, padayon mo text diha sa inyong mga pangutana. Pwede po mo mag-chat mo dito sa Israel Villaver account o ang uban magul kay na magoy nagbuhat og binuang Israel Villaver account, mga higala. Pwede mo dito na mo sa Doc Israel na lang po mo pag-chat, no, sa Israel Villaver. Dito mo mag-chat kay para matanaw na to mga kaigsunan nga ma-entertain gyapon ako inyong mga pangutana. Okay, salamat kayo sa atong tanang mga donors, mga sponsors. God bless you. We're always praying for you. Ang Diyos magapanalangin kaniyong tanan. Ay mo kalimot ha, Tibuok, Zamboanga del Sur, Tibuok, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Zamboanga del Norte, Maguindanao Province, Lakewood, taga Lakewood. O sa Sibugay Province, makita taninyo mga kaigsunan Kotob sa nakadungog. Makita taninyo din sa Datagan, Seventh-day Adventist Church. Karong Sabado, Pizza 22, alang sa tuang special Sabbath Fellowship. Thank you very much kaniyong tanan. God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Okay, wala magitay oras mga higala, no? Kaigsunan. Salamat tayo kayo sa tanan na itong mga nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin, mga farmers. Matod pa na, lahi ragyod pastor, lahi ragyod ang panalangin sa Ginoo nga nagamit mi og Plus Ultra Plant Vitamin. So salamat kayo mga farmers nga kamo mismo nakadiskubre, nakapamatuod nga ang produkto Plus Ultra Plant Vitamin usa ka epektibo. Salamat po kayo sa tanang nagagamit sa Thiazole o Renal Boost. Ang Ginoo magapadayon pagpanalangin kaniyong tanan, ang Dios magauban. Ang Dios magapanalangin sa mga nagbalatian karon, magaayo kanimo. Okay, para sa gustong mo avail sa Thiazole o Renal Boost, pwede mo tawag, mo text sa 0917-115-7459. Okay, God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Osborne ko wanag oras may gala.
Sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya ug kan Jesus Christ, nga may atong great provider, ako sa inyong kapamilya ug nimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver the First, magayon kanimo samtang ang tao mohilak, makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanganini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Pilia ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapain niyo, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.